Nakapag-interview tayo ng taga-Kabayan Benguet tungkol sa kanilang pagpaparami ng carrots sa kanilang lugar. Ang carrots kasi ay isa sa mga maraming taniman dito sa rehiyon ng Cordillera at nangangailangan ng malamig na klima. Kung masusubukan mo ang carrots dito, mas matamis ito dahil sa medyo sariwa nito katanungan. So yun, after namin bumili sa tindahan at pagas, sumama tayo kay Ma'am Judy para mag-check ng kanilang carrots. Curious din tayo kung paano nila pinapalaki yung kanilang carrots. Paano sila nag-harvest. Ma'am Judith, good morning ulit. Sir, Ano po yun? hindi ko alam na na-harvest lahat yun. Tinanong ko yung may-ari pero na-harvest yan. Opo. Kala ko may natira. Wala na, naubos na rin ho. Opo. Okay lang Yun po ang yan. nag-harvestan nila kahapon. Ito ma'am ay carrots din, di ba ho? Oo, carrots ng kapatid. Kapatid. Ilang months na ho to? Yung carrots na yun ho? 3 to 4 months. 3 to 4 months. Pero kailan po sila hina-harvest na ho? Yung medyo yung parang hanap ng merkado na. Dapat ma-harvest 3 to 4 months. 3 to 4 months na ho. Yes, sir. Ganun na ho kalaki yun. Yung 3 to 4 months po, mga ilang inches na ho yun. Gat mga isang gato ho. 4 to 5 inches. Pero lalaki pa po ba siya? Hindi na. Hindi na. Kung 3 to 4 months, ma-harvest na. Para hindi malusaw. Or na hindi mo ma-harvest, malusaw yan. Kung Okay. gusto mong itry na ma-harvest yan. Kung pag-harvest po, ayun. Bakit po na ito na peste ho to? Hindi. Hindi ko alam, baka sa seeds yan. Sa buto mismo. Hindi lahat na maganda. Nagugulay ba yung dahon na? Hindi. Hindi. Hindi no, ito na talaga. Talagang ito lang ang Madali naman ata bunutin po rin, di ba ho? Pag maghahalo. May ibang seeds na kahit ma-stock. 5 months. 5 months. Depende sa seeds. Magkano po ngayon ang presyo ng carrots ho? Kung sakali dito sa mismo dito tapos papunta doon sa mismo nagdadala ho. Kadalasan ba ho hakot-hakot na inaano ho? Oo. Sa Trinidad at saka Inbat. Magkano ho siguro sa Trinidad ho kung Sabi nila na 50 per kilo. Depende, may 60. Walang bumibili dito. walang bumibili ho. Oo. Talagang ipunta doon sa sa Baguio. Sa Dadalhin nyo talaga doon sa bagsakan ng gulay ho talaga. Depende ang kuha nila. Kasi Depende. sila ang magpipresyo, hindi parang kami mga farmer. Para natukoy ko nga ho ata ay nasa around 75 po ata ang per kilo ho nila doon. Ay, Yung benta nila sa publiko pero ho. mahal din sa Manila. Okay naman po ang kitaan. Saktuhan lang ho din. Kurang. Saktuhan. Kurang. Hindi siya yung pampayaman, yung saktuhan na pangkain lang sa pang-araw-araw lang ho. Pang araw-araw lang. At saka ibayad sa utang. Sa utang, sa mga pang-grocery ho na pantinda ho. Kasi ibalik sa puhunan. Ubalik sa puhunan. May matindi bang peste ng carrots ho minsan yan? Hindi tumubo. Hindi tumubo ho. Meron ba ho yung parang naninira ng kabuang plantation ng carrots ho? Ang naninira yung mga bagyo. Bagyo na lang. Kung may malakas na ulan. Sa pesticide po, wala kayong ini-spray po dyan? O ano ho, insecticide? Marami kaming insecticide. Mahal ang insecticide ngayon. Ganun ho. Pero ang ganda pala ng plantation ng carrot. Ngayon lang po ako nakakita. Nagkakabulaklak na ata yung mga yan ho. Ito pa, bulaklak naman ang mga carrots. Dapat ma-harvest ngayon. May isang 1 week ma-harvest ito. Natuwa po ako sa taniman niya ho. Isa sa mga nakakalungkot na balita pagdating sa agrikultura ng Pilipinas ay karamihan ng mga farmers natin ay matatanda na at nahihirapang umunlad. Maliban sa mababang presyo ng bentahan ng kanilang aning produkto, medyo mahal na rin ang mga pangangailangan sa pagpaparami nito. Kaya kung sakaling bumili ka ng produktong agrikultura, siguraduhin na galing lokal ito.